Mga ka-business naming minamahal, ganito po. Kung ayaw nyo pong ipabanggit yung inyong totoong identity o pangalan na kayo ang nagpaabot ng ganoong bagay o amount, ay igagalang po namin yon. Pero hindi po marapat na mismo kami, hindi namin kayo makikilala. Business, magandang gabi po. Business. Hindi mo na kailangan dyan, kukunin ito lang yan. Yung dudukuan Gabi ka. po, mga ka-business. Ayan, mga ka-business, nais ko lang yung yung angle, yung frame. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ayun na mga ka-business, maaaring nabasa nyo na, nakita nyo na yung thumbnail ng ating vlog. At patungkol nga po ito kay Junjun at saka kay Bay Papaya. Ayun, Jun. Ano nang nangyayari? Ganito po kasi mga ka-business namin minamahal. Meron kasi kami mga ibinibili na supposed to be ito, dapat hindi naman ito ilalabas ni ba no dyan, no? Kaya lang kasi nangyayari kasi parang nagiging paulit-ulit ba na hindi natutupad. Kaya kagaya ng aking pinaliwanag po dun sa mga nauna pa nating pagbablog, na kapag halimbawa paulit-ulit at hindi natutupad, ay kailangan kong gumawa ng vlog para ma-inform yung viewer, no? Para hindi sila magkamali ng ipagkakilala sa bawat isa sa atin. Diba? Maging doon sa ating mga tinutulungan. Ganito. Mayroong nag-sponsor sa inyo ng tungkol nga po sa sponsor. Kasi ganito po, bago natin talakayin yung kay Junjun at saka kay Bay Papaya, ay ipinapaalala namin mga ka-business at kami po ay nakikisuyo, kung maaari po, kami ay nakikisuyo, naglalambing na yung patungkol doon sa pagpapaabot ng tulong at pagmamahal kahit kanino man na miyembro ng ka-business family, simula sa amin hanggang doon sa mga kagwang, sa mga asawa nila at doon sa mga anak nila. Yun po ang miyembro ng ka-business family. At kung maaari po sana ay kay Mrs. Ka-business nyo po ipadaan, hindi sa layuning na walang tiwala, hindi naman po sa ganun. Kasi po, alam naman natin lahat o ng marami sa atin na nang dahil dyan ay nagkakaroon ng hindi ba pagkakaunawaan at nagiging sanhi ng, alam mo yun, yung selusan, yung inggitan, bagaman wala pong ganyang pangyayari sa ngayon. Kumbaga nagiging maagap lang si Kuya, Para in-advance lang natin ng konti kasi mahirap pag halimbawa patulog-tulog tayo sa pansitan, tapos mabulaga na naman tayo. So i-advance na natin, inform natin yung ating mga mahal na mga ka-business, mga viewers natin, subscribers, na kung maaari po ay ipagbigay alam o kay Mrs. Ka-business nyo po idaan. Kasi po, mga ka-business, ganito. Hindi po kasi namin pinihintulutan na yung bang parang magpaparinig sa vlog na, alam niyo yun, diba, quote-unquote na dyan, no? Kasi, tumutulong nga tayo eh. Nasa ka-business family nga tayo eh. Tayo nga ang nagbibigay sa abot ng ating makakaya sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na tinutulungan. Hindi man perfecto, hindi man malaki. Pero andun yung katotohanan na dapat maging maingat tayo at sensitibo sa ganoong mga bagay na bawat isa sa atin ay mayroong mga gusto ng mga gamit, halimbawa na pagdating ng panahon sa pamamagitan ng pagsisikap natin, pag-iipon, ay makakamtan natin yung mga bagay na yun. Pero
So maraming beses ko ng pagpapaalala na iwasan natin yung so-called pagpaparinig, pagpapahaging, pagpapansin patungkol doon sa mga bagay-bagay na gusto natin. Hindi na natin kailangan pa yun na banggitin doon sa ating pagbablog na yung, lalo na pagka ganito yung tema na nasusundan niyo ako, John. Nasusundan niyo si Kuya na para bagang sana makaipon din ako, no? Makabili rin ako niyang helmet, di ba? Yung mga viewer natin na nagmamahal, talagang pupukaw yung damdamin. Kaya lang, ang tanong kasi, wala ka bang kakayahan na bumili ng helmet? Di ba, Bay? Meron, di ba? So, ang pinupunto ni Kuya is, yung iba ay maintindihan. Pero, meron ding iba na mami-misinterpret nila. Di ba? Na maaring, ba't ganun? Di ba may saving sila? Kumbaga, yung tanong ng ating mga mahal na viewers ay nasasaklaw yung ating kabuuan, no? Ng pamilya. So ngayon, hindi ko sinasabi rito, shh! Hey! Magsik! Quiet! Hindi ko sinasabi rito na bawal yung mangarap na gusto natin ng mga bagay, no? Hindi ganon. Sa akin lang, iwasan. Minsan kasi hindi natin napapansin na dyan, no? Hindi natin sinasadya. Ganon pala yung nabanggit natin. So, ito si Kuya ngayon, nagsasalita ako sa inyo, ay naintindihan nyo si Kuya, di ba, no? Pag-iingat lang. Pag-iingat, di ba? Bay, no? Ma-misinterpret ba? Na, di ba ganyan? Bakit? Kasi alam kasi nila lahat yung sitwasyon, kalagayan ng bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga lehitimo talagang sumusubaybay sa atin. No? So, yun lang naman ang sa akin paalala. Tapos, mga ka-business po, maglalambing kami, hindi naman kalalabisan. At makaka-check naman po kayo na makakarating, no, sa kinaukulan yung ipapaabot niyo yung tulong at pagmamahal. Medyo siya awkward na. Doon yung viewer natin yan. Alam mo. Baliw ko ba? Excuse lang po. Mga ka-business, excuse po baka may usap. So yun, tuloy ko lang po mga ka-business. Kami po ay nakikisuyo at naglalambing. Tulungan nyo kami ni ate ka-business ninyo. Ako sa Kuya ka-business po ninyo na mai-handle namin ito na maayos at payapa na wag humantong dun sa nangyari sa iba, di ba, na may mga kilala tayong mga nasa pagbablog din nang dahil dyan hindi naging maingat ay nagkaroon ng problema, no? Di ba? May mga ganun tayo na napapanood. So, maging maagap lang tayo. Tulungan po ninyo kami ni Ate Ka-Business. Kay Ate Ka-Business niyo po ipadaan at check naman po iyan na makakarating sa gusto nyong pagbigyan. Garantisado po yun. Ngayon, kung ang sinasabi naman ng ating mga viewers, ang problema mga ka-business, hindi namin kayo makontak-kontak. Ang hirap ninyo kontakin. Pagdating po sa pagkukontak, ay pwede nyo pong kontakin gaya ng aking binanggit, no? Na sila yung Kagwangs, yung mga misis ng Kagwangs, sila Papa Dins, Boss Dave, yung kanilang mga messenger, ay pwede po kayo doon magpaabot ng inyong mensahe o gustong iparating sa amin. At tinitiyak po namin sa inyo na makakarating kay Ate Ka-Business. Di ba, no, John, no? Yan. Huwag kayong mag-alala kasi makakarating kay Ate Ka-Business yan. At hindi po namin dito pinahintulutan, mga ka-business, kami po ay nakikisuyo buong kababaang loob na naglalambing sa inyo. Sa kapakanan po ito ng aming ka-business family na maging maayos, payapa, maganda lang ang samahan. Hindi po namin pinahintulutan na merong mga sponsor na
magpaabot ng tulong at pagmamahal, halimbawa diretso kung kanino man, na hindi ipinapaalam kay ate ka business. Hindi dahil sa panghimasukan yon o pangingialaman, kundi para transparent lahat. Kumbaga, walang lihim-lihim at hindi naman dapat magkaroon ng ganun, ano? Yung lihim-lihim na parang it's between sponsor at saka doon sa gusto niya lang bigyan. Pagka ganun ang sponsor, hindi mabuti ang kanyang puso. Meron siyang gustong mangyari na maaari, hindi ko nilalahat po. Itong sinasabi ko ay maaaring hindi ganun kabuti ang kanyang puso o hindi 100% talaga. Kasi bakit ayaw ipaalam kay ate at saka kay kuya ka business, hindi man niya namin babawasan? Excuse lang po mga Makakapilag tayo. May tugtog. So ngayon tuloy tayo. Ako, observant kasi ako. Sa mga nakaraan, mga kilala rin ninyo yung mga tintukoy o mga nasa pagbablog din. May mga termino nga sila dyan, mga wakwak, no? Papadamahin. Tapos, pagka napadama na, may utang na loob ka na, parang madali ka na niyang pasunurin sa gusto mo. Hindi mo namamalayan, ang winawasak na pala yung kabuuhan ng ka-business family, yung pagmamahalan, respeto, tiwala, ayun na pala. Diba? Pera lang yan eh. Diba? Ibig kong sabihin na pera lang yan, hindi ibig sabihin walang halaga yung pera. Ibig kong sabihin, merong mas higit na mahalaga riyan. Yung ating pagmamahalan, respeto, pagtitinginan, di ba? Yung companions. So, ayun po mga ka-business, maraming nadali sa ganyan. Paalala lang, no? Na minsan nga, offer ng malaki talagang amount eh. Tapos mo nang sabihin kay ano to, kay kuya ano ha, tayong dalawa nag-usap. Siyempre ikaw ngayon, para matatalian ka kasi tinanggap mo eh. Hindi mo rin pinaalam. So, nalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na meron kang inililihim din tuloy. O meron ka na rin iniingatan na huwag mabunyag. Eh dapat, ang sagot ka agad doon, ay pasensya na po ha. Huwag niyo pong mamasamain. Yun po kasi ang aming protocol. No? Yun ang aming napagkasundo-sundo ang lahat na ganun ang sistema. At kung halimbawang hindi po kayo sang-ayon sa ganun, ay wala naman pong problema, naiintindihan po namin kayo. Mas mainam po, wag na lang po kayo magpaabot. No? Wag na lang kayong mag-sponsor. Kasi pinakamahalaga sa atin yung relasyon natin. Mahirap buuin to by. Hindi biro ang naging pagsisikap na ikaw alam mo yan eh. Ikaw ang panganay na kagwang. Di ba no? Kasi hindi pangkaraniwan tong samahan na to eh. Pero mo hindi magkakadugo. Pero nagtuturingan na pamilya. Nagmamahalan. Di ba? Nagmamalasakitan. Tapos dahil lang sa sponsor, ay magkakaroon ng parang lamat at pader, no? It's between kung kanino man. Huwag kayong papayag, no? Mga ka-business, no? Nakikisuyo po kung huwag niyong gagawin po yan. Huwag niyo pong gagawin kahit doon sa aming mga beneficiary tinutulungan. Kasi simple lang naman, bakit po? Tanong, bakit po ayaw niyong ipaalam sa amin? Eh, kami ang nangunguna rito at YouTube channel namin to. Di po ba? No? At pamilya namin yung mga yan. Pananagutan namin at responsibilidad namin ang kung ano man ang mangyari sa kanila. Di ba? Siyempre kami ni ate, wala kami ibang pinakahangad kundi yung ikabubuti. Hindi naman lahat ng pera o material na bagay ay yun ang pinaka-ikabubuti natin eh. Di ba? Meron nga kahit wala kang pera, walang ano, pero mas mabuti yung sitwasyon talagayin mo, di ba? Bayo? Kapayapaan, kapanatagan. Yan. So yun po, mga kabisnes, salamat po sa inyong pangunawa. At sana ay huwag kayong magdaramdam sa amin. Ano po? Kasi siyempre, nangyari na sa iba eh. Alam namang hindi pa tayo kikilos. Kumbaga, magpapatay Malaysia pa ba tayo? Agapan na natin, no? At
Alam kong naiintindihan nyo kami. So ngayon, dako na tayo sa inyo. No? Okay na? Mrs. Kabisnes, may gusto po kayong ano? Yun po, yung about ngayon sa sponsor, makakasa naman po kayo mga sponsors na makakarating naman po sa gusto nyo pong pagbigyan yung inyo pong pagmamahal sa kanila. Ilan po. Kasi ang Alpodica business, ayaw niya rin po kasi yung magkaroon ng pagkabahabahagyan ng isa. Gusto po namin, intact po yung tiwala namin sa isa't isa. Kasi talagang di natin talagang may tatanggi ang pera kasi talagang number 1 yan ang makakasira sa isang samahan. Nagiging ugat o dahilan. Yes, kahit na maliit man bagay po yan, gusto namin honest ang bawat isa po. Ayaw namin may masisira po sa samahan namin mga ka-business family po. You know. Sana po maintindihan niyo po mga ka-business. Yun po. Sabi nga may hiramin ko lang po yung pangungusap ng aking inaanak si Kalinga Pra. Hindi lahat ng nagpa-follow sa inyo o nagbibigay ay ang layunin ay, di ba? Kaya kayo pina-follow kasi ay umahanga sa inyo. Meron dyan, nagpa-follow, kumukuha lang ng tempo. Di ba no? Para, ayun nga, hindi mabuti yung layunin ng puso. Para gibain. Para magkawatak-watak. Ganon. So ngayon, dako na tayo sa inyo ha. Wait lang, hindi. Excuse lang po mga ka-business. Tumatawag. Kumpare ko. So yun, meron bang nag-sponsor sa inyo, nagbigay ng pambili ng helmet? Ba? Wala? Okay. Mrs. Kabisnes, tama po. May nagbanggit kasi sa akin na bigyan daw kayo ng pabiling helmet, 5,000. Ano po sino? May sponsor ba? Nag-message ba sa'yo sa messenger? Kasi yan, halimbawa, ganito. Halimbawa, ganitong pangyayari. May mag-message kay ate ninyo na magtatanong, Mrs. Kabisnes, bakit po hindi pa bumibili sila ba ng helmet? Nagbigay po ako ng pambili nila ng helmet. Sana all. Halimbawa lang, no? So wala. Halimbawa lang. Tapos, kasi maaaring siguro nagkaroon kayo ng transaction na kayo lang na hindi nakaugnay kay ate, hindi alam. Ngayon, pagka halimbawa nagkaroon ng problema, kay ate man yung tatakbo. Di ba? Halimbawa lang yun dyan ha, halimbawa lang yan. Ano lang yan, trial lang yun. Trial lang yan. Halimbawa lang yan. So, okay, so, ngayon, ito na yung totoo. Go ahead, Mrs. Kabisnes. Pagkaklaro lang ito ha. Silbing halimbawa ba? Para kaingat tayo kay mainit ang sitwasyon. Yung sabi mo kanina na gusto mong i-open para sa kapakanan din ng, di ba, maiwas sa mga bagay-bagay na hindi maganda. Kaya yung sinabi mo na rin kanina na bawal tayong magpaparinig sa sponsor. At saka ang ano ko din dyan, yung sa bawat messenger naman po nila, alam naman po nila yun eh. Binibigay din po naman namin sa inyo mga kabisnes yung kanilang messenger. At pagkatapos po, yun nga may sabi lang din sa akin ha, nagparinig ka dahil dun sa oo. Sa stand napagsabihan nga niya ako kahapon. Stand ng phone mo. Ay, hindi stand ng phone. Wala. Bed. Hindi. Frame. Bed frame. Siguro ganito. Nakakatilang din mo sa akin yun. Ganito, Miss Kabisnes. Kumplituhin mo yung iyong Ano ba sinabi ko kanina? gusto kong iparating kay Junjun, tapos Junjun, pagkatapos ni ate ikaw naman paliwanag ng side mo. Ano yung sinabi ko kanina? Merong tumawag, kausap si Junjun na nakita na walang bed frame yung kanila phone. Yun nga. So Tapos, ngayon, subscriber yun. Ngayon, ang sabi mo ay, ano yun? Pagka nakaipon-ipon po kami,
Pero hindi, wala ba sa vlog yun? Hindi kasama sa vlog yun. Ngayon, nag-message yung kausap mo sa ibang mga kasama natin, kaya nakarating sa amin yan. Kasi hindi man namin alam yan, di ba? Paano yan makarating? Ibig sabihin, maaaring nag-message yan kay, sa ibang mga M's, tapos pinarating kay ate, or nag-direct kay ate, yung viewer na yon. Ganun lang yan. So, okay. So, yung bagay na yun para sa akin, Mrs. Ka-Business, ay hindi naman naka-vlog yun. Walang problema to. Okay lang din yun. Kaya lang din kasi, ang ano natin dyan, syempre, kayo din ang mahal sa kausap nyo eh. Bakit wala ba kayong ipon? Wala ba kayong... Okay, nag-gets kita, Mrs. Ka-Business. Siguro dyan, ganito, ang pinupunto ni ate ninyo, yung ginamit yung termino na pagka nakaipon-ipon po kami. Kaya makaluwag-luwag. Dapat, makaluwag-luwag. Dapat siguro ang mas angkop ay, kasi kung ano yung totoo. Kasi ang totoo is mas komportable kayo na walang bed frame na nakalapag lang talaga. Doon kayo komportable. Kasi pati si Budang ganun eh. Ayaw nang may bed frame. So, dapat diniretso nyo na. Ano kasi yung ano na yung sofa bed kasi yun. Pwede siyang bed, tapos pwede siyang sofa. Kaya wala po siyang bed frame. Kaya ang ano kasi, bakit di ba nila, Parang wala ba kayong pambili? Hindi ba kayo tinulungan ni Mr. and Mrs. Ka-Business? Hindi ba nila nakita yung ganyang sitwasyon ninyo? Parang gano'n, no? Ano po yun, kuya, ganito? Pwede ba akong i-explain yan? Oo, okay na. Tapos Hindi, naman kami. ganito po kasi yun. Nag-chat po, di ba nag-vlog kami na naglagay kami ng linoleum sa ano namin. Dalawa po yung nag-message sa amin, bakit daw wala kaming bed frame. Sabi ko po, okay lang po na walang bed frame kasi nga sofa bed po yun. Yun po kasi ang una naming nabili noong nung first na naglipat na kami nung pagkatapos ng kasal namin. Sabi naman nung sponsor, nag-sponsor kasi yun sa amin, sabi niya, ano daw, hindi pa rin daw maganda. Sabi ko, okay lang po kasi makapal naman po yung yung foam namin. Kasi nga, yun, sofa bed, opo, yung latex. Sabi niya, hindi rin pa rin daw maganda kasi yun nga, yung ano daw, lamig daw sa basta yun yung term niya. Tapos sabi ko, sa ano na lang po, so, siguro na mali ako ng pag nakaluwag-luwag po, kasi po, uunahin muna namin yung lisensya ni Bay. Yun po yun, yung sinabi ko dun sa sponsor niya. Dalawa po sila yung isa talaga, nagsabi siya na gusto niya daw mag-sponsor ng bed frame, pero hindi ko po siya nireplyan. Basta ang sabi niya lang kay Ate Mengay daw siya kasi may ID na siya na Ate Mengay. Pero hindi ko na po yun nireplyan, te. Yung isa, na-replyan ko nga, yun lang napag-usapan namin na. Pero wala naman din siya sinabi na magpapadala or something, wala. Tapos, yun nga, lang siya na, basta yun yung nasabi ko sa kanya na, kaluwag-luwag. Pag nakaluwag-luwag, kasi gusto ko nga unahin ang lisensya nito. Yun po. Tsaka So, may conversation naman. So, naging malinaw, yun wala namang problema kasi hindi naman vlog yun eh. Hindi naman naka-vlog po yun. Kumbaga, nangyari po kasi mga ka-business, may nag-message din kasi sa Messenger. Kaya naging alarming eh. Ba't pati yun parang napakialaman na yung ka-business family? Siya po ang unang nag-message sa akin, hindi po ako. Kasi sa totoo lang, ate kuya, hindi po ako nauuna talagang mag-message sa mga sponsors or subscribers. Kung mag-good morning sila, tapos yun, re-replyan po. Pero pagka ako yung mauna, hindi talaga. Tama yun. Tapos, gusto ko lang kuya, kasi may isang sponsor, yung nalala mo yung sa 11,757. nga siya sa akin nag-message. Teka lang muna yan dyan, mamaya na kasi panibagong panibagong topic o issue. I-close muna itong patungkol dito. So, mga ka-business, paglilinaw lang po ha. May nag-message kasi kay Mrs. Ka-Business at so, kailangan agapan. Yun lang po yun. Pero, paglilinaw po ha, hindi po yun nasa vlog. Okay? Hindi po yun nasa vlog. Personal po nila pag-uusap yun. At maging maingat tayo sa mga sagot kasi ang viewer masyadong sila. Yung hindi natin naiisip nila. Totoo yan. Ingatan kasi natin yung sabihin, parang nagpaparinig ka. Ayoko kasi ganun. Siyempre, di ba, ingatan nyo din. Kasi sa inyo rin yun. Para sa inyo rin.
Kasi nung lagi po namin tuturo ni Kuya na mangyari man ang mangyari, huwag kayong magpaparinig sa vlog. Yun na parang nangihingi. No. Maliban na lang kung ano nag-usap-usap tayo, kagaya nung kay Burnok na wala naman siguro masama kung iparating natin sa ating mga viewers kasi nga doon sa nangyari kay Burnok. Kumbaga, may matibay at sapat na dahilan. Di ba? Reasonable. No? At salamat po sa mga Tsaka ano po, yung mga din nag-sponsor, sila kasi mismo yung nakakita ng dapat ko siyang bigyan ito. Yun, okay yun. Sila na nag-o-offer. Nagkukusa. Oo, sila yung nagkukusa na, Mrs. Ka Business, pwede po ba akong mag-sponsor ng ganito sa kanya? Pwede po ba magpapadala po ako ng ganitong amount, pakibilan po siya ng yan. Yes. Yun, mas okay yun. Okay. Pero yung tayo mo sabi na, nanggagaling sa atin, pangit kasi, di ba? Okay, so okay na yan. Tapos na tayo doon at ano yung gusto mong banggitin ka na Jun? Kasi ano Kuya, may isang sponsor na tumawag siya sa akin noong March. Tapos sabi niya, siniguro niya, naki-video call siya, siniguro niya na ako yung may-ari talaga ng account. Okay. Yan, sinagot ko. Kasi sabi niya, Junjun, ganyan, gusto ko magpaabot ng pagmamahal sa inyo ni Bay, ni Kuy Kuy. Pero gusto ko sana, wag nang ipaalam kila Mrs. Ka Business. Kung maaari. Kasi ano daw yung pagtulong niya yan. Ganito. Ayaw niyang Yan ang makikiraan ha. Okay, yeah. Kasi baka makalimutan kong banggitin. Mga ka-business naming minamahal, ganito po. Kung ayaw nyo pong ipabanggit yung inyong totoong identity o pangalan na kayo ang nagpaabot ng ganoong bagay o amount, ay igagalang po namin yon. Pero hindi po marapat na mismo kami, hindi namin kayo makikilala o hindi namin malalaman yung inyong totoong identity. Di ho ba? So, makakaasa naman kayo na halimbawa binili niyo sa amin, Mrs. Ka Business, maaari po ba huwag na lang banggitin yung pangalan ko sa vlog kasi ganito, bla bla bla. Irerespeto po namin yun at gagawin po namin. Pero yung komunikasyon sa pagitan natin at saka kayo po ay dapat alam namin kung sino kayo, no? At hangga't maaari po kami ay nakikisuyo na magbigay kayo kahit na AKA, no? Yung alias man lang. Pero ang tanong, bakit ay ipaalam sa akin? Kasi ang sabi niya sa akin, ang pagtulong niya daw, ayaw niya na daw i-public. Sabi niya. Sabi ko naman, sagot ko, wait lang. Pwede pong hindi i-vlog, mga ka-business. Hindi po namin kayo pipilitin. Pwede po yung hindi i-vlog. Ang importante lang kay alam namin yung nangyayari. Igagalang po namin yun. Ang importante lang kay alam. Alam namin yung sirkulasyon, nangyayari para din sa kapakanan ng tinatawag na pag-iingat. Ano po? At saka marapat lang. Dapat, no? Na alam. Hindi naman yan namin bawasan, mga ka-business. Hindi man kami hingi. Yun, mahiya rin kami. Diba? Yan ay gagalang po namin. Tapos ano nangyari dyan? Tapos sabi ko, ma'am, pasensya na po mama. Kung gusto niyo naman po na wag i-vlog, papayag naman yan sila ate, sila kuya. Ang ano lang po namin is, hindi po pwede na hindi ko sabihin sa inyo. Kasi yun nga, yung respeto. At saka isa pa, kung alam, sabi ko, alam niyo naman po yung history ng ka-business na maraming nadaling sponsor ng mga kasamahan namin. Dito din yun nga, yung nung time na nagpadala na siya, meron kami conversation. Anong reply niya? Patungkol doon? Sabi niya, okay lang daw na sabihin. Tapos, nung nakapadala naman na siya, may conversation kami dito yan. Huwag na nga lang daw sanang sabihin sa inyo. Or, huwag nang ipa-vlog. Sabi ko, wait lang, dito yun. Sabi ko kasi, pwede po ba ito isali sa vlog sa pasahod, ma'am? Sabi niya, huwag na isali June, no need. Sabi ko, sige po ma'am, pero ipapaalam ko lang din po kina ate po as a respect din po sa kanila. Yun po yung sabi ko. Kaya sabi niya, no need na i-mention Junjun sa vlog. Yun yung ano niya. Pero di ba tayo, nung nag-vlog kayo kay Bay sa bahay, yung time na pinakita ko sa'yo yung resibo, yun, pinakita ko kahit pati yung conversation na nga. So, ibig sabihin, klaro yan, clear. Opo. Okay? Yun. Good. At isa pa po mga ka-business, may dagdag ko lang,
dito po kasi ang sirkulasyon sa business family, yung sahod ko sa YouTube po mga ka-business, nakikita po yan ni Bay, ni Intoy, open po yan. Sila thinking body, mga ka-business, ano po yan tawag na ito, alam mo yun, para sa akin kasi, lahat kami bumubuhat, tulong-tulong kami, lahat kami mayroong partisipasyon. Kasi lahat kami umaasahan doon sa sahod ng ka-business official, lahat kami nakikinabang kasi yun Opo. Bukod pa yung ating mga tinutulungan. So, huwag kayo mag-isip na baka mamaya yung sahod ko sa YouTube ay hindi nila alam, nakikita po yan, iba, pinapakita ko po yan. Pati kay Intoy, sa iba pa. Thinking body, alam nyo rin. Natural kasi nagbubukas ang computer yun ibig sabihin, editor siya So, ang ibig ko lang sabihin, open kami rito. Ayaw ko yung mayroong mag-isip, yung bang pagmumulan, di ba? Na mag-alinlangan yung kanyang isip, tapos mapunta na sa puso, tapos babalik sa isip. Goy, disgrasya. Ginok nga ako na tinigay nung nagkaraan. Noon, naalala mo, sabi ko sa'yo, kung may nag-chat ba sa'yo na kasi gusto nga niya magpaabot. Tapos nag-chat, sabi niya, hindi pa binigay ko yung messenger mo sa kanya. Sabi niya, hindi ka pa daw nag-reply. So sabi niya, pwede bang sa Gcash mo na lang isend ko? Sabi ko, antayin nyo na lang po mag-reply si ate kasi marami po kasi nag-message. Sabi na tumingin, Yung Gcash mo? Gcash mo na, ipapasok ko na po. Hindi nga, yung magkaroon tayo ng di pagkakanuman patungkol din sa mga sponsor. Ayoko na ng issue, ayoko ng sakit ng ulo, sabi ko sa akin. Sa totoo lang po mga ka-business, yung mga nag-message po na sabi hindi ko nababasa. Siguro po yung message nyo po kasi dati pa. So natapunan. Pero pagka nag-message po kayo ulit, nababasa ko naman agad Magpapapap kasi ulit. Nagbubura naman kasi Pag-notify ba? Siguro po yung sinasabi nilang hindi ko nabasa, yun pa yung dati pa. Oo, po. Nasabi hindi ko na nabasa. Tapos nag-message sila uli ngayon. Ay, nagsabi sila ngayon na hindi ko pa nabasa. Pero pag nag-message kayo ulit, nababasa ko naman Tsaka aminado po kami mga ka-business na hindi namin talaga maagad. O kung hindi namin maagad. Hindi, ako, sa totoo lang, minsan talagang hinahabag din ako ng madaling araw. Hindi na rin ako nagpapatay ng ano ko Ito siya tayo, nagsabi. Data. Sabi niya sa akin, sa'yo ko na lang kayo ipadala sa Gcash kasi nasa Gcash na money Ning. Sabi ko, Parang hindi nag-blame nga- ko na yan ito. Sabi niya, di pa daw, kaya sabi ko, napagkasunduan po kasi namin dito na mag-direct na po sa inyo para isang kuhanan na lang din sa Hindi, ganito, ulitin ko baka hindi nyo masyadong nasundan yung sinasabi ni Kuya. Lahat kayo, yung messenger ninyo ay pwedeng kontakin ng ating mga viewers, ano man ang gusto nilang iparating, humingi man ng tulong, magpaabot man ng tulong, magpaabot man ng sponsor, pagmamahal, ay pwede kahit kanino sa atin, no? Ngayon, pwede kayo pwede nyo tanggapin na, John, pwede nyo na tanggapin, basta kayo na-inform nyo na kay ate, na natanong na ni ate at saka ni kuya para saan daw yan, anong paggagamitan, gano'n, di ba? Yun, pag nasabi nyo na, that's the time naman na sasagot naman kami kagad, o sige, okay, di ba? Ibig sabihin, walang problema, at least, nakasubaybay kami ba? Hindi yung, ay kuya, magbigay daw sa akin kuya ng 100,000 kay umalis na raw ako rito kuya. Diba? Parang, syempre. Kasi mga kabisnes, sana po maintindihan niyo po. Yung iba kasi nga talagang nasilaw kasi. Ayaw din talaga namin mangyari yun. Ngayon, Masakit kasi yun. kahit man gusto niyo po sila nang bigyan ng 1 million, 2 million, hindi naman po namin pipiliin Yes, mga kabisnes. masaya kami. Bigyan nyo sila. Ang amin lang, alam lang po namin na nagaling sa inyo. Kung ayaw niyo naman po yung lang, okay lang po. Yes po. At saka nakikilatis namin kayo. Kung ano ba pakay nito. Opo. Di po ba? Karapatan namin yun At alam kong naintindihan nyo yun. Huwag sana kayong magdamdam. Ano po? Nakikilatis namin kayo. Kasi ang katotohanan, hindi lahat ng nagpapaabot. Di ba? Okay? Opo. Sa mga sponsor, magkilala kayo sa amin.
At ito po ha, with due respect sa mga tatihan ng mga sponsor, mula pa noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin na walang sawa at hindi matatawaran ang kanilang pagmamahal at suporta sa Ka-Business Family. In behalf of Ka-Business Family, thank you so much po mula sa aming puso. Tumatanaw kami sa inyo ng malaking utang na loob. Pero kahit sino sa inyo ay hindi po kami yung tawag ba nun? Ano ba terminong dapat gamitin doon? Yung bang nang uubliga. Ano po, na kayo ay magpadala, mag-sponsor. Hindi po kasi nahiya kami sa inyo at alam namin yung sitwasyon dyan na pinaghirapan nyo yan. Hindi nyo naman pinulot ng mga doon sa abroad. Hindi naman nila pinulot yan, hirap ng buhay doon. Pagkat amad ka rin, hindi ka mabubuhay doon. Tsaka po tsaka napakalaking pasasalamat natin dahil may mga sponsor na nagtitiwala sa atin. Kaya po mga ka-business, ayaw din po namin, masira po kami sa inyo. Yes. Ayaw po namin yung, katulad nga po, di ba po, pag may nagpapadala, kahit sentavo siya talaga ibibigay. Never po kami nagbubukas. Kaya ang amin na po, gusto namin din ingatan din ang mga sponsor na huwag silang mawalan ng pagtitiwala sa atin. Yes po. Tsaka hindi madaling bagay yan mga kabis. Hindi sa nagre-reklamo. Napakalaking bagay Hindi po siya nagre-reklamo, pero hindi po madali yung trabaho na yan ha. Yung i-audit ni Mrs. Ka-Business diba no dyan na hanggang madaling araw? O ganito. Kasi hindi pwedeng magkamali ka. Dahil pag nagkamali ka, malaking question mark yun. Naalala nyo yun dati, 500 pesos, nagkamali si ate kay Intoy. O, di ba tumawag agad yung viewer? Anong sabi na, ma'am, pasensya na po, humingi kami ng dispensa. Kasi karapatan niya yun eh. Siya nagpaabot nun eh. O. Mahal niyo po ang mga Ka-Business Family. Sobrang sarap sa puso talaga po na kayo po ay nagtitiwala po sa amin. Sabi nga, huwag magparinig. Maraming salamat. Huwag magparinig. Mga ka-business, ako walang sponsor. Bera. Walang helmet. Joke lang. Oo nga! Sino ba nagbigay sa inyo pabili ng helmet? Ayun ko. Pero yung isang sponsor, wala siyang sinabing bumiling helmet ha. Kasi nakita niya nag-vlog kami, sabi niya, bakit wala kayong helmet? Yun lang, pero wala naman hindi naman ako nagbanggit na. Magkano pinadala? Alam niya. Pero wala siyang pinadala. Ay, sabi mo, sponsor. Wala. Yun yung sponsor yun namin. Pero wala siyang sinabi na bilhin mo yung helmet. Oo nga, ano yung in-sponsor sa inyo? Ano yung ipinadala? Alam ba yun namin? Alam po ni ate. Ano yun? Yung kay... Banggit na kung pangalan? Hindi, bulong mo na lang. Na ano? Yung unang padala pa niya. Para kayo ba yun? Para sa amin. Di ba direct pa yun sa akin kasi ano pa yun eh, nung time na yun, di ba? Nag-direct. Sabi wala, ano lang yun yan, natanong lang niya, bakit wala pa kayong helmet? So, baka hindi naman may pambili ng helmet yung pinadala sa Wala, wala siyang binanggit na pambili ng helmet or something. Magkano lang helmet dyan, te? Sa Santo Niño? 700 nung nagpunta kami nung... Pero namili ka promise ng gamit ni Vera? wala siyang ano. Wala Kasi siyang Hindi, natapuan naman yun dyan. Ano yan eh? Ano yun dyan? May mga nag-message so yun sana maintindihan ng mga... Huwag naman sana ipagkamali ha. Mahalaga ito. Hindi ko ito palalagpasin. Yung mga ganitong senaryo kasi mahalaga talaga ito eh. Kasi lahat naman po ng nag-sponsor sa amin yun, di ba pinapasa ko sa'yo yung resibo? Kasi pag may nagpapadala kasi sa amin yan, yung mga nakaraan, dinadirect ko agad kay ate or pag andito ako, sinasabi ko kay ate, pinapakita ko yung ano naman po sila mga ka-business? Sinasabi naman po nila, ate, si ganito po, gusto magpadala. Sabi ko, sige, tanggapin nyo. Wala namang problema doon. Pero yung sa Tapos nga pala, okay na tayo dyan ha. Malinaw na yan mga ka-business. Salamat po ha. Ngayon, isa pa dyan, yung kagaya ng, eto, huwag mong masamain. Pati mga viewers, ito'y pagiging maagap lang. Yung tinatawag ba na alisto. No? Paalala lang ito. Ha? Huwag nyo ma-misinterpret ba ha? Opo. Yung bang, uy, ang ganda ng aircon. Ano yun? Sabi mo? Yung aircon, about sa aircon, yung pagbili ng gamit ni Ate Vera. Yung doon. Oo.
Di ba hindi, alam ko, hindi niyo yan Opo. napansin. Opo. Wala sa puso. Opo. Kumbaga, natural na Sila kasi din. conversation Opo. lang. Pero may nag-message sa amin. Bakit daw ganun sila John na nagpaparinig sa vlog? Viewer. So, inupin ko na rin po. Doon sa viewer ay wala naman pong ganung yung mga bata. Wala naman pong ganung intensyon. Ano po na magparinig. Normal, natural na Parang ba? ano lang yun ba? Nabibiro-biroan lang Parang kami timpla lang doon. yun sa vlog ba? Nabibiro-biroan yata kami nun dun sa yung sabi na Tibera, bili ka na lang yung konti. Kasi doon sa sa ka-business na nag-mission, hindi na kami makakilos dito. Hindi na kami makasalita kung bawat namin babantayan. Opo. Hindi po ba? Ano lang po yun at kahit ba sabihin mo yung mga bata na tungkol doon sa gusto, pangarap nila yun Karoon ganun. Ngayon, kung halimbawa may butihin na ika nga niloob ng langit na may magbigay, hindi ko ba? Hindi naman nila hiningi yun Hindi naman sinabi na kay ganito, pahingi akong ganito, bilhan niyo akong ganito. Ano ha? So, huwag nang magbigay ng senyales or Opo. O iwasan na rin ha? senyales or yun nga, idea. Kasi Magkakaroon kasi sila ng isa, pumapasok sa utak nila na. idea na kailangan pala din ganito. Oo. Iyon na lang, iwas na lang tayo. Okay. Kasi iba kasi mga, basta huwag na magsalita na yun lang. Kasi hindi lahat ng nakakapanood ay pare-parehas nga naman yung mentalidad. Kagaya yung nag-message sa Messenger. Ang dating ay para bagang negatibo para sa kanya. Hindi naman ibig sabihin nun na binabaliwala namin yung inyong ipinarating na mensahe, mga ka-business. Mister, Ano din yun, lalaki siya. paalala din yun nung nag-comment na yun. Lalaki siya. At naiintindihan po namin yung inyong pinupunto. Kaya sinabi na rin namin sa kanila na huwag. Alright? Alright. Hindi na. Opo. Iba ang mundo sa social media. Kailangan tayo ay aware, gising, at alisto. Kaya, ingat lang. So, may gusto pa kayo sabihin? May gusto ka pang banggitin, Mrs. Ka-Business? Sa akin, okay na. Okay ka na? Ayun. So, mga ka-business, salamat naman. At saka sa inyo, salamat sa pagpapa-unlock na ganito, mga pakikipagpanay. Hindi lang ako makamupon sa helmet yan. Ha? Hindi lang ako makamupon sa helmet. Mamaya off-cam, babanggitin ko sino nagbanggit. Bumili ka na kasi ng helmet mo. Hindi, yung pasintabi po dun sa nag-message ha, babanggitin ko po kila ba yung inyong pangalan off-cam naman. At siyempre, para maalis naman yung kanilang agam-agam. So ayun na mga ka-business namin minamahal, salamat ng marami. God bless. Sana po ay itong simple vlog natin na ito ay nakapagbigay ng kamalayan, pagbukas ng ating pagkaunawa sa mga bagay-bagay na para sa ilan ay parang hindi na kailangan, dapat binibigyan ng pansin, pero sa amin po big deal po yan. Kailangan namin maging sobrang ingat po mga ka-business. God bless sa ating lahat. I love you all. Bira po, mga business. May babatiin. Si Ma'am O, get also po Ma'am O. Marami po kasi nagtatanong bakit daw hindi napaparamdam si Ma'am O. Yes. Si Ma'am O po kasi ay nagkaroon siya ng sakit. So, Ma'am, pagaling ka po. Alam kong bihira mo na rin mapanood yung vlog. Kaya Ma'am, get well soon po. We love you so much. Get well soon po, Ninang. Pagaling po, Ninang. Si Ma'am O po, dun sa mga nagtatanong, naghahanap ay hindi man ganun kadalas na nagkakausap sila ni Mrs. Ka-Business, pero andyan pa rin po yung komunikasyon. Ano po? Pagka nag-usap po kami ni Ma'am O, siguro po mga ilang oras. Ang tagal. Oo, ang tagal talaga Ma'am O. Ang tagal na talaga magkwentuhan. Kasi, si Ma'am O po kasi, pag siya kausap na ko, lahat yan. Oo, lahat tinatanong niya. Okay. Tinatanong niya talaga. Lahat. Kaya, sabi nga ni Ma'am O sa akin, bakit kaya pag tayo nag-uusap, parang kilala natin isa't isa. Kaya, yun po, Ma'am O. Magaling kayo, Ma'am. Well soon po. At isasama namin sa prayers. At kay
Mami po. Kamusta po kayo dyan, Mami, yung nagpunta po rito nung birthday ni Ma'am O? Yes. Siya yung proxy ni Ma'am O. Si Mami ay patuloy pa rin siyang nanonood. Thank you Ayun. po. Salamat po sa patuloy na suporta, Mami. At kay Ma'am O, Ma'am, sasama namin kayo sa panalangin para sa mabilis na paggaling. At ingat-ingat. God bless sa ating lahat. I love you all, mga ka-business. Bira. Bira. Hira. Bye. Pasuyin na lang ako, bye. Thank you. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon
sa'yo.